Paano kung kapatid mo ang kalaban mo? Hindi kapitbahay. Hindi dayuhan. Kapatid mo sa dugo, sa lahi, sa pananampalataya. Lalaban ka ba, urong ka para walang masaktan? Paano kung nagtanong ka na sa Diyos, sinunod mo, at natalo ka pa rin? Ulitin mo pa ba ang tanong kinabukasan? Paano kung pangalawang beses ka nang natalo, 22,000 tapos 18,000, pero ang sabi pa rin ng Diyos ay, sugod? Hanggang kailan ka iyak sa Bethel bago ka tumigil sa kakatanong at magsimulang makinig? At paano kung ang tagumpay ay hindi manggagaling sa harapan, kundi sa isang patibong na kailangan mong umatras muna para manalo? Ganyan mismo ang nangyari sa Hukom Kabanata 20, verso 18 hanggang 36. Tara! Simulan natin ang kwento. Manood, magsaliksik, at matuto sa ating kasaysayan dahil dito tiyak ikaw ay may mapupulot na kaalaman sa ating nakaraan. Kaya tayo na simulan na natin ang istorya mga ka-MIK. Mga Hukom Kabanata 20, versikulo 18 hanggang 36. Ang digmaan ng mga Israelita at mga Benjaminita. Ang mga Israelita ay nagpunta sa tabernakulo sa Bethel at dooy itinanong nila sa Diyos, aling lipi ang unang sasalakay sa mga Benjaminita. Sumagot si Yahweh, ang lipi ng Juda. Kinabukasan ng umaga, ang mga Israelita ay nagkampo sa tapat ng lungsod ng Gibeah. Pinaharap nila sa lungsod ang kanilang hukbo upang ito'y salakayin. Ngunit hinarang sila ng mga Benjaminita, at bago gumabi ay nalagasan sila ng 22,000 kawal, gayunman hindi nasiraan ng loob ang mga Israelita. Kinabukasan, muli silang humanay sa dating lugar. Ngunit bago magsimula ang labanan, dumulog muna sila kay Yahweh sa tabernakulo sa Bethel at maghapong lumuha. Itinanong nila kay Yahweh, muli po ba naming lulusubin ang mga kapatid naming Benjaminita? Lusubin niyo silang muli, sagot ni Yahweh. Kaya, muli nilang nilusob ang mga Benjaminita, ngunit muli silang sinalubong ng mga ito sa labas ng Gibeah, at sa pagkakataong ito, ang mga Israelita ay nalagasan naman ng 18,000. Kaya, nagpunta sila sa Bethel at dooy nanangis. Nanatili silang nakaupo sa presensya ni Yahweh at maghapong hindi kumain. Naghain sila ng mga handog na susunugin at handog pangkapayapaan. Muli silang sumangguni kay Yahweh. Noon, ang kaba ng tipan ng Diyos ay nasa Bethel sa pag-ingat ni Phinehas na anak ni Eleazar at apo ni Aaron. Ang tanong nila, lulusubin po ba namin muli ang mga kapatid naming Benjaminita o titigil na kami? Sumagot si Yahweh, lumusob kayo muli at bukas ng umaga'y pagtatagumpayin ko kayo laban sa kanila. Ang mga Israelita ay naglagay ng mga kawal na nakakubli sa palibot ng Gibeah. Nang ikatlong araw, muli nilang sinalakay ang mga Benjaminita. At tulad ng dati, sila'y sinalubong ng mga ito hanggang sa mapalayo sa bayan. May ilang Israelitang napatay sa sangandaan papuntang Bethel at Gibeah at sa labas ng lungsod, humigit kumulang sa 30. Dahil dito, inisip ng mga Benjaminitang nadaig na naman nila ang mga Israelita. Hindi nila naisip na nagpahabol lamang ang mga ito upang ilayo sila sa lungsod. Ang mga Israelitang nagpahabol ay nagtipon-tipon sa Baal Tamar. Samantala, lumabas naman sa kanilang pinagtataguan sa palibot ng Gibeah ang may 10,000 na pawang piling mandirigma ng Israel. Sinalakay nila ang lungsod. Naging mahigpitan ang labanan. Hindi alam ng mga Benjaminita na malapit na silang malipol. Ang mga Israelita ay pinagtagumpay ni Yahweh at ng araw na yon. Nakapatay sila ng 25,000 at 100 Benjaminita. Noon lamang nila nakita na natalo sila ng mga Israelita. Umatras ang malaking bahagi ng hukbo ng Israel sapagkat nagtiwala na sila sa mga lalaking pinatambang nila sa palibot ng Gibeah. Iyan ang puso ng Hukom Kabanata 20 verse 18 hanggang 36. Hindi ito kwento ng malakas kontra mahina, kundi kwento ng pusong natutong maghintay, mag-ayuno, at makinig bago muling sumugod. At sa muli ito po ay aking teorya lamang, kayo pa din po ang magsaliksik kung ano po ang pang-uunawa nyo sa mga berso na ating tinalakay. Magandang araw at maraming salamat po.